a true disciple of Jesus or a true follower of Christ is someone who knows how to reflect, someone who knows how to journey inside or inward, someone who is in touch and aware of the inner life and the inner self. Mahalaga po ng isang tao na sumusunod sa ating Panginoon ay may kakayahan na ganito. Dahil ang tendency po natin na mga tao, especially through the help of social media and internet, where information is very accessible, madali po para sa atin na mag-research, magbasa, o kaya naman manood at makinig ng iba't ibang impormasyon. At dahil po dito, napupuno po tayo ng kaalaman at iba't ibang mga impormasyon na magagamit natin sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos. Ang dami pong mga libro na nasulat about disciple making. There are a lot of books written about prayer, about following Jesus. There are a lot of prayer meetings and prayer groups that are established to help our spiritual life. Pero ang lahat po ng ito ay mababaliwala if we do not know how to reflect. If we do not know how to journey inside and become aware of what is going on inside of us. Mababaliwala po kung hindi tayo aware dun sa internal dynamics o kung ano po ba talaga ang nangyayari sa loob. Pero higit po dito ay dahil sa pamamagitan ng pagninilay, nakikita natin kung papaano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pananahimik at pagtingin sa ating personal na karanasan sa Diyos, nakikita natin kung papaano tayo'y binabago, kung papaanong gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. Dahil kung wala po tayong kakayahan na manahimik at magnilay, ang lahat po ng ating sasabihin, ang lahat po ng ating gagawin ay bunga lamang ng ating kaalaman. Kaya nga po, siguro natatanong ninyo sa ating sarili, bakit in spite and despite of my effort to serve the poor, to serve the marginalized, to serve the sick, and attend to their needs, bakit parang walang nangyayari? It may be because there is a contradiction between what we say and what we do. Kasi madali lang pong mag-preach, especially if you are a great speaker, especially if you are given the talent, na magsalita, lalo na yung mga katulad ng mga salesperson, that they are very convincing. Pero parang wala yatang dating. Ito marahil ay dahil magkaiba ang aking sinasabi sa aking ginagawa. Kaya nga po walang pagtatagpo. Sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, sa lahat ako'y naging katulad nila. May isang bahagi po ng sulat ni San Pablo na sinabi ni San Pablo, sa mga mahihina, ako'y naging mahina. Sa malalakas, ako'y naging malakas. Nang sa gayon, I can win them over for the kingdom. At kung bakit po ito nasabi ni San Pablo, para po dun sa mga tao na nakakaranas ng persecution,
Para po dun sa mga tao na feeling nila sila ay nasa margin. Para po dun sa mga tao na pakiramdam nila ay wala silang sinabi sa lipunan, nahihirapan, nasasaktan, nagpapakasakit. Sabi ni San Pablo, naunawaan ko kayo. Dahil sabi niya, naranasan ko kung papaano batuhin, naranasan ko kung papaano hagupitin, naranasan ko kung papaano lumubog yung sinasakyang kong bangka. Naranasan ko ang mga ito. Kaya nga po madali sa kanya na maunawaan yung pinagdadaanan ng mga mahihina. Ganon din naman sabi ni San Pablo, na naranasan ko dahil si San Pablo isang Pariseo, a scholar of the law. Saint Paul knows what's written in the book of the law and prophets. Dahil isa siyang Pariseo, isa siyang dalubhasa pagdating sa batas. Kaya nga kaya niyang makipagsabayan sa mga matatalino, sa mga scholars, sa mga pilosopo, dahil naranasan ito ni San Pablo. At sa Ebanghelyo po sinabi ng ating Panginoon, bago mo man lamang sabihin sa kapatid mo na tatanggalin ko yung muta o yung dumi sa iyong mga mata, tingnan mo muna ang iyong sarili. Kasi mahirap po, para sa atin, especially we who are active, actively serving in the church, at may lumapit sa atin na isang tao, na labis na nahihirapan, o kaya naman ay may pinagdadaanan, sasabihin lang natin, kaya mo yan, okay lang yan, kasi hindi mo maramdaman kung saan siya nanggagaling. Bakit halimbawa yung mga member ng Family and Life ay very effective halimbawa? Dahil naranasan ng mag-asawa kung paanong halos ma-break yung kanilang relationship, na nandun na sila sa punto ng paghihiwalay. Pero sa kabila ng yun, sa grasya ng Diyos, pinili pa rin nila na magsama. Kaya nga pag may nag-share sa kanila ng something, na hirap na sila sa buhay pamilya, sa buhay pag-aasawa, kaya nilang magbahagi. At makikita natin yung pagbabahagi nila effective. Kasi nararanasan nila. At naranasan nila ito sa kanilang buhay. Ito rin po yung paanyaya, para sa amin na mga nag-homily, para sa mga preachers, whether priest, religious, or lay people who are preaching the love of God and the gospel, naranasan po ba namin ito sa aming buhay? And the best way na makita natin kung effective yung ginagawa natin na preaching, tingnan natin what will happen after nung preaching na nangyari. Not maybe immediate, pero anong nang mangyayari 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan pagkatapos na marinig yung preaching mo. Madalas po na sinasabi ni Father Dave Callahan when we were novices, they said, you do not need to deliver a long homily, but you know that you are an effective preaching if first someone approach confession after your preaching. It means that they had been touched by the Word of God. Second, after some time, nakita mo nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang buhay. Mas lumago yung community. Kaya nga po ito yung tinitingnan sa mga prayers meetings. Lumalago ba yung community pagdating sa kanilang buhay espiritual?
Nagigiba silang masisigasig na tagapaglingkod ng simbahan? Sila ba ay nagiging mga misyonero na nagpapahayag kung gaano katotoo at kabuhay ang Diyos sa kanilang buhay? Sabi niya, ito yung measure na dapat nating tingnan. Or else, everything is a fruit of the mind. Pero sabi ko nga po, isa sa basihan na lumalago ang community dahil sila'y nagninilay kung ang community ay nakakapag-produce ng mga pari at madre na galing mismo sa parokyang ito. Because it means that the faith of the community is alive. That the spiritual life, the relationship of this community with God is truly deep. To the point na mayroong nagsasabing, Lord, susunod ako sa iyo. At itong community ito ay magbubunga ng mga magpapari, magbabrother at magmamadre. At ito po yung pinagninilayan ko sa aking buhay. Sabi ko, at siguro po ito yung challenge sa akin na parang ang hirap. Ang hirap mag-correct, ang hirap magbigay ng feedback, dahil nandun yung takot. Baka hindi ako tanggapin. Baka may magalit. Pero ang tanong ko doon, o baka dahil kaya nagagalit, o kaya nandun yung takot dahil baka naman talagang hindi ko naranasan yung aking sinasabi. Kaya nga po pinagninilayan ko kagabi, I have my review of life sa mga nakalipas na taon. At sabi ko, siguro, kaya yung nanay ko, ayaw niyang mawaglit ako sa kanyang paningin nung ako'y bata pa. Kasi alam niya, darating yung panahon, hindi na halos kami magkikita. Na siguro kung bakit kami, pinipilit noon ng aking lolo't lola, ng aking nanay, na kumain ng sabay-sabay, dahil darating ang panahon, lalo na sa puntong ito ng buhay ko bilang isang pari, na busy kami sa mga ministry dahil alam nila nakakain akong mag-isa. Kung bakit marahil, pinapatulog nila ako ng tanghali, dahil alam nila na darating ako sa punto ng aking buhay, na mamamalimos na ako ng pahinga at tulog. Kung bakit siguro, madalas sinasabi sa akin nung nanay ko, yung mga katagang, I love you. Kasi bilang isang pari, wala kaming pamilya at bihirang-bihira naming maririnig itong mga salitang ito. And maybe my mother knows that I should be confident dun sa pagmamahal na naramdaman ko sa aking pamilya. Na I am loved not because I am worthy. That I am loved not because I am gifted. That I am loved because I am a child of God. Ito po yung mga pinagninilayan ko. Nasabi ko, ang pwede ko lang maging tugon sa mga biyayang ito ay pasasalamat. That the Lord prepared me to this stage of my life na kung saan mararanasan kong mag-isa, mararanasan kong malungkot, mararanasan ko yung pangangailangan ng walang nagmamahal o nagsasabi ng pagmamahal.
Pero minsan, naranasan ko na ako'y minahal. Na minsan naranasan ko na may mga taong nagpahalaga sa akin at naghanda sa akin sa pagkakataong ito ng buhay ko. Kaya nga po sabi ko, ngayon ramdam ko yung mga tao na kumakain na mag-isa dahil malayo sila sa kanilang pamilya. Ngayon ramdam ko yung kanta na sana ngayong Pasko naaalala mo pa rin ako dahil hindi ko kapiling ang mga mahal ko sa buhay. Ngayon ramdam ko kung ano ang ibig sabihin na mapalayo sa mga taong minamahal mo dahil tinatawag ka sa isang mas malaking pagmamahal at paglilingkod. Ngayon, ramdam ko kung anong ibig sabihin ng sakripisyo. At sabi ko po, sa puntong ito ng panibagong buhay na ibinigay sa akin ng Diyos, ang magiging tugon ko lang, pasasalamat. Pasasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa akin, simula sa aking pamilya hanggang sa inyo. Pasasalamat dahil mula sa aking pamilya, binigyan ako ng isang mas malaking pamilya kung saan ibabahagi ko kung ano ang itinuro sa akin simula pa noon. Now I can understand. Now I am grateful. Now I can say to my brother and sister, pwede ko bang tanggalin ang dumi sa iyong mga mata? Naririto ako nadadamay, sasama sa inyong paglalakbay, magsasakripisyo, dahil minsan may mga taong nagsakripisyo para sa akin. May mga taong minsan na ginamit ng Diyos para ihanda ako sa puntong ito ng aking buhay at bukasyon. Amen. Please rise. By His word and works,